Assalamualaikum mga sister, magandang araw po sa lahat ng aking mga viewers. Mega mega shoutout pala sa ating mga OFW, lalong-lalo na ngayong Ramadan. Grabing busy po ngayon kapag Ramadan. Pero okay lang po iyan. Ano lang naman, 1 month lang po. Ganon po talaga kapag nasa Middle East or Muslim country po. So, nandito kami ulit sa wheat market mga sisi kasi mamimili na naman kami ng aming pangangailangan para sa aming iftar mamaya. So, ito, ang dami pa ring mga tao. Medyo hindi po namin expect na bigla po talagang umiinit. Sa umaga naman ay nag-aambon pa. Pero ngayon po na like 2 p.m. na po dito mga sisi. Init na pala. So parang nahihilo po talaga kaming dalawa ng asawa ko. Kasi mga sisi hindi po madali kapag nagfa-fasting ka tapos mainitan. Oo, kasi para bang na-dehydrates ka. Pero laban-laban lang, kaya lang naman. So dito po makakabili po tayo ng mura, gaya po nito, sweet melon. Tapos may mga strawberry na kasi season na, nag-start na ng season ng strawberry. Pero medyo mahal po ang strawberry ngayon kaya hindi muna kami bibili. 1,000 plus po yung kilo. So pag after a few days or few weeks, yung strawberry ay bababa po yan ng mga 200 per kilo na sa rupees po mga sisi. So ngayon ay bumibili kami ng orange, apple, banana at guava para sa aming fruit chat. Yung fruit chat po ay natural na minimix yung prutas at nilagyan po ng orange juice. Wala pong cream. So dito po sa wet market, makakabili ka ng mga fresh na mga gulay. Sigurado po na makakatipid ka kasi iba po yung presyo nila kaysa sa grocery store. Pero hindi sila araw-araw dito as usual sa aking mga video dati. At dito makabili ka talaga ng napaka-preskong mga ganito, mga gulay. Mga ordinaryong vendors lang po sila na galing po sa mga villages, mga farmers. So maganda po talaga na sinusuportahan sila na binibilhan natin kasi ano po, nagre-renta po sila dito, pero hindi naman gaano kamahal yung renta nila mga sisi. Dinudumog po itong lugar na ito tuwing Sabado para po mamili ang mga tao. Galing sa mga subdivision ng mga bahay, pumupunta dito. So ayun mga sisi, umuwi na kami kasi nakabili na kami ng aming pangangailangan. So ano na po, more than 3 p.m. na. Ang iftar kasi mga sisi sa 5:54 sa araw na ito. So ayun, bumili kami ng pang ano din namin dito para gamitin din sa iftar. So huminto kami dito. Dito po sa lugar namin, medyo marami pa ding mga tao kahit ang mga tao ay nag-aayuno. Continue pa rin ang trabaho ng ibang tao dito. Ang mga ano lang, ang close ay yung mga restaurant, pero yung iba talaga ay continue lang ang oras nila sa pagtrabaho. Nang dumating kami sa bahay, may tumawag po sa asawa ko. Ito po ay nagsabaw ako ng native na manok at french fries ni Yusef. Tapos ayan, kaming dalawa lang dito kasi namatay po yung pinsan ng asawa ko. So, dali-dali po siyang pumunta doon. Kami na lang dalawa dito mag-i-iftar. Tapos, binigyan kami sa baba. Oo, binigyan kami ng katulong nila ng ibang makakain. At dito na lang kami sa taas kumakain. Oo. So, ayan po yung Ayan po muna yung aming kakainin ngayon sa iftar. So, alhamdulillah po. So, ayun nga mga sisi, ako po ay isang balik Islam. Converted po ako. Pero, bago po kami napagkasal ng asawa ko, ay nagpasyahada na po ako talaga sa Cebu. Tapos mga sisi, hindi naman ako pinilit ng aking asawa. Ako po ay kosa po talaga. Hindi po talaga pinipilit sa Islam na kailangan mo talagang i-embrace. Yun po talaga ang ginawa ng asawa ko. Pero he tried to explain naman sa akin dati nung nasa Abu Dhabi kami. Kasi hindi po talaga madali na
bigla-bigla mong baguhin yung faith mo. So ang ginawa ko po dati ay nagre-research ako, inaaral ko po para maintindihan ko po lahat kasi pagdating po talaga sa religion ay bawat sa isa sa atin ay tayo lang naman po ang magdedesisyon kasi sarili po natin iyan. So 14 years kaming kasal at still learning pa rin naman po ako. At mayroon po kasi akong nakikita na kaibahan sa religion ko dati. Pero yung paniniwala ay nandito po yan sa loob ng ating puso na tayo lang sa personal nating buhay. O 'di ba? So ang masasabi ko talaga kapag nakapag-asawa ka ng Muslim na Pakistani ay hindi ka talaga pinipilit. Nasa iyo iyan. Okay? So yung anak ko naman mga sisi ay pinaano ko talaga iyan. Gusto ko po talaga na pag-aralan niya yung relihiyon at i-embrace niya talaga. So alhamdulillah, si Yusi po ay madali pong matuto. Iba kasi yung bata mga sisi at iba din yung pareho ko na edad. Kasi ang bata kasi ay madaling maka-absorb ng mga learnings about sa mga tinuturo nila. Noong una nahihirapan siya kasi sa ano ba sa lengguwahe, mga titik gaya ng Arabic, umiiyak talaga yan pero sa awa naman alhamdulillah ngayon po ay marunong na po siya at ako naman ay unti-unting natuto sa mga ganyang bagay kasi iba kasi kapag malaki na tayo kasi yung utak natin ay naki-question. Gusto nating magdasal na alam natin ang meaning, ganito, ganyan, maraming mga katanungan sa puso. So, nagpasalamat pa rin ako na yun, nagawa ko rin ng mga bagay-bagay na sana ay ma-adapt ko rin at ma-absorb ang lahat. Kaya dahan-dahan lang sa mga gawain sa buhay, lalo na sa mga ganitong bagay, napakasensitibo. So kaming dalawa dito ng anak ko ay minsan ay sa baba kami kumakain. Sa hindi nakakaalam ay sa baba po nakatira yung aking kaduwaya. Oo. Kaya sa next video ko, sa mga bago pa lang na mga followers ko, i-explain ko po sa inyo. Kami po ay nakatira sa isang bahay. Ayan, tapos ayan mga sisi ay yung order ng aking customer ay binababad ko muna. Nagpadala po sila ng mga tela sa akin kasi pag Ramadan mga sisi, pagkatapusan na ay sa Eid. So ito po order ng aking customer, pinadala sa akin dito from Peshawar. Ay binababad ko muna, tapos dinadry at bago ko pa sila tatabasin. Iba kasi ang tela dito mga sisi. Kailangan po talagang ibabad. Kasi kapag tinahi ito na hindi binababad, after po na masuot ng ating customer at nilabhan ay liliit po yung kanyang sukat. So, required po talaga na ibabad bago po tahiin. So, hayan po mga sisi. Sa video ko po ngayon ay ito lang muna. Maraming salamat po sa inyo. Allah Hafiz!